And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH Luzon, Visayas at Mindanao. At ito na ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Nako, mararangyang pamumuhay mga kapatid at mararangyang lifestyle nitong mga lintik na mga korap na opisyal ng ating gobyerno mga kababayan. Nabisto po mga kapatid ng mga netizen. Ito pa mga kababayan, itong si Engineer Henry Alcantara mga kabatid, na kilalang kaibigan po ni Joel Villanueva mga kababayan, namataan daw ng mga netizen mga kabatid na suot-suot din daw nito itong relo mga kababayan na nagkakahalaga po ng 11 million. Nako, napaisip tuloy ako mga kabatid. Baka couple watch ito mga kababayan at yung isa binigay niya kay Joel. Kasi kung matatandaan nyo mga kabatid, yung relo din ni Villanueva mga kababayan, ayon po sa mga netizen mga kabatid na nakapansin ay worth 11 million daw yun mga kababayan. So itong kay engineer ganon din, worth 11 million din mga kabatid. Baka couple watch mga kababayan. At ito pa mga kapatid, Benjamin Magalong mga kababayan, ginulat di umano itong si President Bongbong Marcos mga kapatid doon sa kanyang mga dokumento na hawak ngayon. Talagang nagulat daw mga kapatid ang presidente noong makita ito ni President BBM. At ang mga nasabing dokumento yata mga kababayan ay dokumento yata yon ng mga halaga mga kapatid na nakurap nitong mga lintik na opisyal ng gobyerno sa ilalim ng administrasyon ni President Marcos. At yan po ang mga balita mga kapatid na ating pag-uusapan ngayon sa bidyong ito. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto guys, panoorin muna natin ang bidyong ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Umani ng batikos ang viral video ni Samar Governor Shari Antan na sumasayaw habang pinapaulanan ng pera. Ibang klase din. Talagang binabalandra mga kababayan yung kanilang mga bilyones na nakurap. Nagpaulan ng pera mga kabatid si gobernador. Samantalang yung mga project ng gobyerno sa kanyang lugar mga kababayan nakatiwangwang. Ibang klase din itong si gobernador mga kabatid. Ito, panoorin natin. Kasabay nito lumutang pang iba't ibang resibo ng umano'y marangyang pamumuhay ng mga opisyal na inuugnay sa maanumalyang flood control projects. Ibang klase na talaga itong mga korap ngayon na mga opisyal ng ating gobyerno mga kababayan Kung dati mga kabatid, tinatago nila yung kanilang mga kinukurap at ingat na ingat sila na mapansin ng publiko yung kanilang mga nagmamahalang mga gamit. Ngayon mga kababayan, binabalandra na po ng mga walang hiya na ito mga kabatid. Ganun na po, kakapal ang muka mga kababayan nito mga hinayupak na ito. Imbes na itago, pinapakita pa sa publiko mga kabatid. Piniflex pa mga kababayan itong kanilang mga kagamitan na nagmamahalan ang presyo na galing po sa korupsyon ang pinangbili. Ibang klase din talaga ang kapal ng muka ng mga hinayupak na ito. Believe talaga ako mga kapatid. Ito, tuloy natin. Yan ang agenda report ni John Manalo. Kasabay ng pagputok sa umano'y mga anomalya sa iba't ibang flood control projects sa bansa. Biruin nyo, 6,021 pala mga kapatid yung mga projects na meron sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Out of 6,000 mga kababayan, around 2,400 na po ang tawag na i-report mga kapatid na i-report sa website ng Pangulo na palpak. At kinurap yung budget. Out of 6,021 mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali sa interpretasyon ko dito, biruin nyo mga kababayan, more than 40% mga kapatid yung nakurap mga kababayan ng mga lintik na mga buhayang politiko sa ilalim ng administrasyon ni PBBM.
40% ng mga proyekto ng administrasyon yung kanilang nakurap. Ganon katibay ang muka, mga kapatid. At talagang pinagyayabang pa ng mga hinayupak na ito yung kanilang mga ninakaw galing sa gobyerno. Oh, biruin nyo yan. Kaya kung ako, no, ito paulit-ulit ko tong sinasabi. Baka lang no, marinig tayo ng presidente, mga kapatid. Sana po, Mr. President, no, habang iniimbestigahan yung mga hinayupak na yan, ipa-freeze nyo na yung mga account niyan. Oh, baka mamaya kasi ilagay nila sa international bank yung mga ninakaw nilang pera ng galing sa gobyerno, wala na tayong mahahabol diyan. Oh. Dapat no, habang iniimbestigahan pa yung mga hinayupak na yan, ipa-freeze nyo na po yung mga kayamanan nila. Oh. Nang sa ganon, no, gagapang sila sa lupa, no, kapag sila po ay kinasuhan dahil hindi nila magamit itong kanilang mga yaman. 'Di ba? Sana ganon ang gawin ng ating presidente, mga kapatid. Yan po ang nakikita kong pinaka magandang paraan, no, para pagbayarin itong mga hinayupak na ito. Kasi ngayon pa nga lang pinapakita na yung mga ninakaw nila no? Pinagyayabang na nila yung mga ninakaw nila. How much more kaya pag kinasuhan yan? Baka yung mga kilalang abogado talaga na billion ang presyo yung kanilang i-hire. Oh, kasi mga kapatid, dito sa Pilipinas ito ang masaklap na katotohanan dito sa sistema ng ating judicial system, mga kababayan. Dito sa Pilipinas, yung mga magagaling na abogado, mga kapatid, no, sila po yung ginagamit ng ng mga corrupt na mga politiko. Maniwala kayo, mga kababayan, no. Yan po ang katotohanan dito sa ating bansa. Kadalasan sa mga bigating mga abogado, mga kapatid, dito sa ating bansa, itong mga prestihiyosong mga law firm, no, kadalasang nag-hire diyan sa kanila, mga kapatid, itong mga corrupt na opisyal. Oh, anong ginagamit pang bayad ni opisyal? Yung pera ding ninakaw niya galing sa kaban ng bayan. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Kasi kung ako corrupt, no, hindi ako mag-hire ng mga pichi-pichi mga abogado diyan. Ang i-hire ko itong mga bigating abogado ng mga kilalang law firm na kung saan daan-daang milyon din ang presyo pag sila yung humahawak sa kaso. Hindi bali nang magbayad ako, no, ng daan-daang milyon kay attorney, basta siguraduhin lang ni attorney na makalusot ako. Di ba? Kasi pag nakalusot, mga kapatid, itong si congressman, si senator, no, itong si secretary, pag nakalusot sa kaso, pwede niyang bawiin yan sa mga susunod na proyekto na kanyang hahawakan. Oh, ganon ang laro, mga kapatid, no, sa hustisya dito sa ating bansa. Pero mga kababayan, kapag yan po ay frinis ng Pangulo, mga kapatid, itong so-called assets ng mga lintik na mga korap na mga opisyal na ito, mga kababayan, maniwala kayo sa akin, gagapang sa lupa yan. Gagapang sa lupa yung mga hinayupak na yan, mga kapatid. Wala silang pambayad no? Hindi nila kayang mag-hire ng mga bigating mga abogado Oh. Ang last resort nila, dito sila sa mga pichi-piching abogado. Parang may naglalakad sa likod ko. Diba? Yan ang last resort nila. Dito sila sa mga pichi-piching mga abogado ngayon, manghihingi ng tulong. Kaya kung ako kay President Marcos, mga kababayan, i-freeze niya talaga dapat yung mga assets nitong mga lintik na mga corrupt na mga politiko na ito. Tablahin niya, mga kapatid. 'Di ba? Nang sa ganun, mga kababayan, mas mapabilis, no, yung pagpapanagot at pagkakulong nitong mga hinayupak na ito. Malakas lang loob niyan ngayon 'Di ba? Malakas lang loob niyan ngayon kasi nandyan pa sa mga bangko nila, no, yung mga ninakaw nila, mga kapatid. At alam nila, no, yung kalakaran ng due process dito sa bansang Pilipinas. Kaya wala silang kaba,
No, kahit magpaulan pa ng pera si gobernador diyan, kahit ipangalandakan pa ni engineer diyan yung mga tag-100,000 damit niya, damit lang yun tag-100,000. Kahit ipangalandakan pa ni engineer yan, mga kabatid, no, walang problema. No. Sabihin niyo na lahat ng sabihin niyo sa akin, no. Pag nagkaroon ng kaso, sasagutin ko yan. No. Ang dami ko kayang pera. Oh. 'Di ba? Ganon mga kabatid ang mindset ng mga hinayupak na yan. Hindi sila natatakot sa kaso, mga kababayan. Dahil meron silang pang-hire ng mga bigating abogado. No. Pero pag yan, no, sana mapakinggan tayo ng presidente, mga kabatid. Kasi pag yan, napakinggan ng presidente at ginawa ng presidente yan sa kanila, kawawa tong mga hinayupak na ito. Tuloy. Sabay ng pagputok sa umano'y mga anomalya sa iba't ibang flood control projects sa bansa ang paglutang ng mga pangalang idinadawit sa kontrobersya. Kabilang dito ang DPWH First District Engineer sa Bulacan, sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Si Alcantara ay former district engineer ng ahensya, habang humalili naman sa kanya ang bagong talaga na si Hernandez. Napabalitang na-relieve at naka-floating status ngayon ang dalawa matapos ang investigasyon sa ghost project sa lalawigan. Grabe mga kabatid, imbes na si Bakin na ito sa pwesto, tanggalan na ng lisensya bilang engineer dahil syempre na-involved sa corruption . Ngayon mga kababayan, naka-floating lang. No? Pag sinabing naka-floating, gaya ng sinabi ko sa inyo nung nakaraang video natin, pag sinabing naka-floating mga kabatid, ibig sabihin, hindi pa talaga sinibak yan sa organisasyon. Nag-aantay lang mga kabatid, no, kung saan yung pwede silang ilagay uli na mga tawag dito opisina ng DPWH. Hindi masibak-sibak mga kababayan. No? Imbis na sibakin, nilagay sa floating status. Ganun katindi ang kapit nitong mga hinayupak na ito. Siyempre mga kabatid, bigatin din yung kanyang panyero, si Joel. Diba? Senador ang kapit mga kababayan. Hindi basta-basta masisibak si engineer dahil ma-impluwensya din itong si Juan, itong si Joel. Senador no? At talagang pinagpala ng Diyos. Nagpala ng, ewan ko kung sino ang Diyos ng GIL. Diyos ko, anak ka ng pastor, anak ka ng mensahero di umano ng Diyos, mga kabatid. Tapos, nalilink ka sa mga corrupt na opisyal. Ang matindi pa doon, nagsinungaling pa. Hindi daw kakilala, mga kababayan. Pero nag-leak yung video. Grabe yung promotion ni Joel Villanueva, mga kabatid, dito kay Juan Alcantara. Ngayon, mga kababayan, ito pa, lumabas pa, mga kabatid, yung balita. Na kung saan, mga kababayan, merong worth 11 million na relo din itong si Alcantara. Kahalintulad noong kay Villanueva. Mag-shota yata itong dalawang lintik na ito, mga kabatid . No, kaya couple watch. Sa tingin ko couple watch yan, mga kababayan, yung binili nila, kaya magkaparehas po ng presyo. Na matatagpuan lang daw sa distritong hawak nila. Ngayon, nasa hot seat ang dalawa dahil usap-usapan sa social media ang tila maluhong pamumuhay nila. Kahit nasa salary grade 19 to 25 lang daw ang usual na sahod ng isang district engineer. Grabe, no? Salary grade 19. Nagre-range yan, kung hindi ako nagkakamali, mga kabatid. Ang salary grade 19 is around, sabihin siguro nating 50 or 60,000, no? Yung monthly salary. Pero ang relo ni engineer, 11 million ang presyo. Pucha. Heroin mo, no? Kung sahod lang talaga ni engineer ang aasahan niya, ilang taon siya dapat diyan sa DPWH, mga kabatid, bago niya ma-achieve yung ganyang relo. Utang pa, mga kababayan. 'Di ba? Ilang taon yung kailangan niyang bunuin diyan sa mga kabatid, sa DPWH bago siya makakuha ng ganyang klaseng relo. 'Di ba? Pero dahil, mga kababayan, no, merong corruption na
Mayroong corruption. Dahil corrupt itong si engineer, mga kapatid, no? Naging posible yung worth 11 million na relo, no, kay engineer. Kasi bilyones, mga kapatid, yung kickback ni engineer. Oh, 'di ba? Turuin nyo, salary grade 19 ka lang. Oh, magkano lang ba ang salary grade 19, mga kapatid? 50 to 60,000 kung hindi ako nagkakamali, no? Kasi iisa lang naman yung salary grade na ina-apply sa lahat ng mga tawag dito, empleyado ng gobyerno no? Kasi sa mga teacher dati, sa natatandaan ko nung nasa trabaho pa ako ng pag-aahente, ang principal dati, mga kapatid, is parang salary grade 16 or 17, no? Around 40,000 yung monthly ni principal. So kung mag-salary grade 19 to, nasa mga around 50 lang, tsaka 50 to 60. Sabihin natin 70,000, mga kapatid, no, yung monthly na sahod ni engineer. Pero mga kababayan, 11 million na relo, mga kapatid. Napaka-imposible po, no, na mabili yan ni engineer sa pamamagitan lamang ng kanyang sahod. Oh. Biruin nyo yan. Yan sinasabi ko sa inyo no? Napaka-imposible, no? Yung mga gamit na meron itong si engineer, mga kapatid, napaka-imposible po na makuha niya sa kanyang sahod. Pero mga kababayan, may sinusuot si engineer ngayon na ganyang kamahal na relo, mga kapatid. 11 million. Relo pa lang yan, mga kababayan. Hindi pa natin alam, mga kapatid, yung mga pinggan at mga baso niyan sa kanilang bahay. Baka mga ginto din, mga kapatid, yung baso at kutsara ni engineer, no, sa loob ng kanilang bahay. Oh, 'di ba? Ang lupit, mga kapatid. Kitang-kita dito kung gaano ka-corrupt itong si engineer. Best friend niyan, mga kapatid, ni Joel Villanueva. Kung saan hindi daw niya kilala. Sa isang larawan, makikitang suot ni Hernandez ang isang Louis Vuitton quilted button-up shirt na Biruin mo, no, yung sahod mo around mga around mga 50 to 70,000 lang. Pero yung damit mo, putya, 96,000 ang presyo. 'Di ba? Kung susumahin natin, mga kapatid, kulang pa yung 2 buwan niya. O sabihin natin, 2 buwang sahod na niya yan, no? Yung presyo ng kanyang damit. Pero si engineer, araw-araw ganito ka mahal yung mga damit na sinusuot niya. Di ba? 96,700, mga kapatid. Damit lang po yan na sinusuot ni engineer. Ibang klase din talaga, mga kababayan, no? Pinagmayabang pa talaga yung presyo ng kanilang mga damit. Yung ibang mga corrupt, no, na mga opisyal, mga kababayan, nako, halos magsuot na, mga kapatid, ng mga ng mga ukay-ukay, mga damit na galing sa ukay-ukay. Wag lang talagang mabisto na marangya yung kanilang buhay. Kasi nga, pagdududahan agad sila, no, na galing talaga sa corruption pa itong pera ni Kwan. Kasi ganito, tingnan mo lifestyle ni Kwan, no? 'Di ba? Automatic pagdududahan sila ng kanilang mga kababayan, no, ng kanilang mga kabarangay, kasyudad, 'di ba? Pero itong mga hinayupak na to, imbis na mag-disguise, mga kababayan, pinapakita talaga sa publiko kung anong klaseng lifestyle meron sila. 'Di ba? Ibang klase na ang mga corrupt ngayon, mga kapatid. Nag-i-evolve din pala, mga kababayan, ang ugali ng mga corrupt na opisyal. Kung dati, mga kapatid, no, tinatago yung kanilang mga kayamanan na ninakaw galing sa kaban ng bayan, ngayon lantaran na, mga kapatid. Heroin mo yan, 70,000 ng around 50 to 70,000 lang yung sahod mo. Utang ina, yung suot mong damit, mas malaki pa sa sahod mo. Kuinas. Paano nangyari yan? No? Nangyari yan, mga kapatid, dahil nangura ko talaga itong mga lintik na to.
Oh. 'Di ba? Napaka-obvious na, mga kapatid, na itong mga animal na to, mga kurakot talaga, mga magnanakaw, no, sa gobyerno. Ewan, tuloy. Mahalagang 96,700 pesos. Nakitaan din siyang suot ang isang Audemars Piguet wristwatch Biruin mo yan. Maliban sa tag-100,000 na damit, mga kapatid. Worth 2 million pesos din, mga kababayan, itong kanyang relo. Oh, saan ka pa niyan, mga kababayan? No. Ang trabaho ni engineer, yung sahod ni engineer, around mga 70,000 lang. Pero yung relo, worth 2 million. Oh. Kamusta naman kaya ang sasakyan ni engineer? Anong sasakyan kaya nito? 'Di ba? Anong klaseng sasakyan kaya meron itong si engineer? Anong klaseng mga koleksyon? 'Di ba? Utangin na, mga kapatid, ano? Ay nako, lantaran talaga, mga kababayan, itong ginagawang tawag nito. Lantaran talaga yung kanilang ginagawang pangungurap, mga kapatid, sa sa mga budget ng mga proyekto ng gobyerno. Oh, ito yung sinasabi na hindi mo na nga dapat ginawa, pinagmayabang mo pa. Pinagmayabang mo pa. Salary grade 19 lang yan, mga kapatid. Yung damit, 100,000, yung relo, 2 milyon. Diyos ko po. Dalay. na nasa mahigit 2 million pesos ang halaga. Si Alcantara naman nahuli sa isang larawan na suot ang isang Louis Vuitton Rivoli sneaker na nasa $1,258 ang presyo. Grabe, ano? $1,258. Parang sahod ko lang to sa YouTube, ah. Oh. 1,258, mga kapatid. Oh. Ito, mga around 70,000 din to, mga kababayan. Itong kanyang sneakers. Sapatos lang, mga kapatid. 70,000, ha? Pucha. Maliban pa doon sa relo niya na worth 11 million, sapatos ni Alcantara, mga kapatid, no? 70,000. Kamusta naman kaya yung damit? Tsaka pantalon. Ito, pakinggan natin, mga kapatid. May isang larawan din siya na suot niya. Oh, ito na yun. 11 million yung relo ni engineer. Putangin na. Sapatos, 70,000. Relo, 11 million. Kamusta naman kaya yung damit? Baka yung damit, 200,000 din yan. Louis Vuitton, eh. No, Louis Vuitton ang mga brand, mga kababayan. Samantalang ako, nagtsatsaga lang ako. Itong damit ko, mga kapatid, kwanto, tawag ito, Shopee lang to, mga kababayan. Oh, namamahalan pa nga ako dito, 700, mga kapatid, ang isang piraso, 700. Namamahalan pa nga ako, Pero si engineer, mga kapatid, sapatos, 70,000. Oh, relo, 11 million. Ibang klase din talaga, mga kababayan. Isang Patek Philippe Nautilus watch worth 11 million pesos. Pero hindi lang ang mga engineer ang kino-call out ngayon sa social media. Kasama na rin ang mga contractor at local officials na hindi nakaligtas sa pamumuna ng publiko. Number 1 dyan, mga kapatid, si Diskaya. Diskaya, mga kababayan. No? Wala nang tatalo kay Diskaya, mga kapatid. Sa tingin ko lang, no, wala nang tatalo po kay Diskaya. 32 billion. Tama ba? 32 billion, mga kapatid. Or 37 billion. Ewan ko saan dyan sa dalawa yung nakalimutan ko na eh. Basta around 30 billion, mga kababayan, yung nakurakot ni Diskaya. Oh. Pinaka malaki, mga kapatid, sa lahat ng kurap dito sa Pilipinas. Oh. Ganon kalaki, mga kababayan, ang nakuha ni Diskaya. Kaya yung mga luxury cars ni Diskaya, mga kababayan, sobrang dami. Di ba? Pero tingnan natin, no? Kung kayang dipinsahan nila Diskaya yung kanilang nakakalulang yaman. Kasi balita ko, mga kapatid, sabi daw ni Diskaya yata, yung mga iba nilang mga
inherit daw yata, mga kababayan, galing doon sa kanyang pamilya. Parang may mga ganun-ganun akong naririnig eh. Ewan ko, tama yung pagkaka-recall ko ah. Basta kanina, nagbasa ako ng Reddit, merong mga nagsasabi doon, ewan ko, mga trolls lang din yata na bago pa daw pumasok sa DPWH itong sila Diskaya, yung pamilya daw nila mga kapatid, talagang mayaman naman daw talaga. Kasi nga, nandun sa ibang bansa. Tingin ko doon, parang pakawala yata ni Diskaya yun mga kababayan para makabuo sila ng another na naratibo nila, no, pang depensa sa kanilang mga sarili. Yun naman talaga ang ginagamit na makinarya nitong mga alleged mga kabatid na mga corrupt na mga opisyal o mga individual, no. Gagawa agad sila ng troll farm, no, para gawin tong naratibo na to, ipakalat nyo yung naratibo na, itong naratibo na, ipakalat nyo yan dyan. Sa mga hindi nakakaalam, talagang maano sila, madadala sila, mga kababayan. Pero pag ikaw, alam mo yung mga ganyang sistema ngayon, naku, mababasa mo kaagad, no, kung bakit may mga nagsisusulputan ng mga ganyang mga impormasyon patungkol kay ganito, patungkol kay ganyan. Yan po ay kwan lang, no? Pagsiset lang ng mindset nitong mga para iset ang mindset nitong mga nakaabang sa intriga about sa kanila. No. Kailangan nilang baliktarin, gumawa ng panibagong naratibo nang sa ganun mga kapatid, hindi tuluyang masira itong kanilang mga pangalan. Ganun lang po yun. Tuloy. Isang video ni Samar Governor Shari Ann Tan ang kumakalat ngayon sa social media kung saan makikita nagsasayaw siya habang pinapaulanan ng pera. Ibang klase din talaga si Gobernador. Ang tanong, Gobernador, kamusta kaya yung mga proyekto ng gobyerno dyan, no, sa inyong lugar? Marami ang nag-react mga kapatid sa video na ito. Noong kumalat ito mga kababayan. Dahil itong si Gobernador daw, grabe, bonggang-bongga, nagpaulan ng pera. Samantalang yung mga proyekto daw mga kapatid, no, sa lugar ni Gobernador, ayun, nakatiwangwang. Ibang klase talaga, no? To the next level na talaga mga kababayan, itong mga corrupt na opisyal ngayon ng ating gobyerno. Binobroadcast pa sa social media mga kabatid itong kanilang mga kahayupan. Diyos ko po. Nakunan umano ang nasabing videos isang event sa Samar Convention Center nitong Sabado na dinaluhan din ng iba pang local officials. Pinuna ito ng maraming netizen at tinawag pang flood control gala. Diba? Pag napanood nyo yung original na video nito sa Facebook tsaka sa TikTok, tignan nyo comment ng mga netizens ng mga kapatid. Halos murahin na lang. Halos minura na nga eh. Diba? Talagang binaboy sila mga kababayan dahil maraming galit sa kanila eh. Biruin mo. Ikaw, nagpaulan ka na ng pera dyan sa loob ng iyong event, no? Samantalang yung mga kababayan mo, ayun, naliligo pa rin sa baha. Paano ba naman kasi? No, yung budget para doon sa mga flood control, binulsan nyo. Binulsan nyo, tapos yung iba, pinaulan nyo dyan sa inyong event. Ibang klase din, mga kabatid, itong si Gobernador. Binigyang diin ng isa, wala ito sa lugar dahil napakaraming substandard na proyekto sa lugar at naghihirap na ang mga kababayan. Walang paki si Gobernador. Ito si Gobernador, Ay, nako, mga kababayan, ano? Ang kakapal ng muka, mga kabatid. No, insensitive, 'di ba? Alam niyo mga kababayan, no, kung ipagpalagay natin hindi siya kurakot mga kabatid. At nagpaulan siya ng pera, no, sa loob ng kanyang kanyang event, no, na kung saan naka-broadcast. Alam niyo mga kababayan, pwede pa rin siyang maano diyan dahil kumbaga insensitive eh. No? Insensitive. Nagpapaulan ka ng pera, no, sa iyong birthday party yata yun, or kung anong klaseng handaan 'yan. Samantalang yung mga kababayan mo, no, sa labas ng bakuran mo hanggang leeg na yung baha. Yung iba naghihirap na dahil sa sunod-sunod na kalamidad. 'Di ba? Ano man tawag sa iyo diyan, Gobernador, pagka ganyan ka? Sabihin hindi ka nangura pero ginawa mo pa rin 'yan.
Ang tawag sa'yo, Governor, insensitive. Oh, insensitive ka. Di ba? Pero ito, mga kapatid, no? Marami talagang nagsasabi na talagang ibang klase itong kanilang governor. Nagpaulan na ng pera, mga kababayan, sa kanyang event, kung anumang klaseng event yan. Samantalang yung kanyang mga kababayan, andun, nalulunod sa baha at naghihirap na, mga kapatid. Dahil sumablay yung mga flood control projects. Substandard Imbis na makatulong sa kanilang mga constituents yung ipinatay yung flood control budgets, naging perwisyo pa sa kanilang mga kababayan. Kaya ang daming bumira dito kay Governor, mga kapatid. Marami talagang nag-criticize sa kanya dahil insensitive nga na klaseng governor. Talay. Pero giit ni Tan, tradisyon lang daw nila ito sa probinsya. Tradisyon. Puki na yun. Kahit nalulunod na yung mga baha, kahit nalulunod na sa baha yung mga kababayan mo, tradisyon pa rin yung tawag nyo dyan. Di ba? Ano na ba yung gawin mo munang simple yung mga handaan nyo? Gawin mo munang simple yung birthday party mo. Para din si Joel Villanueva to, mga kapatid Insensitive. Di ba? Nalulunod na sa bahay yung mga kababayan nila. Eto, nagpapabongga pa rin sa kanilang mga kung anong party-party nila yan. Kaya talagang pupunahin ka ng mga kababayan mo. Ang mahirap dito, hindi lang basta puna. Di ba? Meron pang mga dalang mga impormasyon na kinurap mo yung budget. Kaya naging substandard yung mga naging substandard yung mga proyekto ng gobyerno dyan sa lugar mo. Ay, nako. Sa text message sa Billionario News Channel, pinaliwanag ng gobernador na napupunta rin daw ang pera sa simbahan at mga barangay project. Alam mo, Gobernador, hindi magrereklamo yung mga kababayan mo kung totoo yung sinasabi mo. Simple as that, Gobernador. Hindi yan pipiyok yung mga kababayan mo kung totoo yung mga pinagsasabi mo. Tsaka bakit ka magbibigay ng pera sa simbahan? Tanga ka ba? Hindi yata alam ni Governor ang separation of the government and the separation of state and the church, mga kapatid. Hindi yata alam ni Governor yan. Or baka palusot lang to ni Governor. Palusot na lang ni Gob to, mga kapatid. Para lang may masabi. Budget, budget ng gobyerno, ipapamigay mo sa simbahan. Anong klaseng katarantaduhan yung Governor? Bakit mo bibigyan yung mga simbahan? Di mo ba alam kung gaano kalaki yung mga ayuda niyan galing doon sa kanilang mga mother church? Binibigyan niya sila. Di ba? Milyones din ang mga tawag nito, pondo ng mga simbahan. Tapos mag-donate ka. Walang simbahan na palugi, mga kapatid. Halos lahat ng mga simbahan payaman. Diba? Payaman lahat ng mga simbahan, hindi palugi, Gobernador. Kaya bakit ka magbibigay ng pera sa mga simbahan dyan sa lugar nyo? Anong klaseng palusot? Magpapalusot ka na lang kasi sablay pa. Diyos ko po, tuloy. Kaya nakakalungkot niya ang pagtuligsa ng ilan sa kanilang tradisyon. Anong gusto mo? Matuwa sila sa'yo? Anong gusto mo? Matuwa sila sa'yo? Habang nalulunod sila sa baha, ikaw nandyan, nagpapaulan ng pera? At ang masaklap pa, nalunod sila sa baha dahil pumalpak yung mga flood control projects dyan sa lugar nyo dahil substandard. Anong gusto mong mangyari, Gob? Palakpakan ka dahil nagpaulan ka ng pera? Anong klaseng governor to? Walang sentido common, mga kababayan. Diyos ko po. Tuloy.
Kabilang si Tan sa ruling political clan ng probinsya na ngayon ay nauugnay sa ilang mga proyekto ng JFR Construction Incorporated. Nakapagtala ito ng 18 flood control contracts worth 856 million mula 2022 hanggang 2024. Nako, 826 million. That is almost a billion, mga kapatid. Kaya naman pala nagpaulan ng pera. Diba? Kaya naman pala nagpaulan ng pera si Gob dahil mayroon pa ng 826 million. Ayon sa sumbong sa Pangulo Portal, isa naman ang Eastern Visayas sa mga flood-prone areas sa bansa. Kaya base rin sa sumbong sa Pangulo website, hindi bababa sa 100 ang recorded flood control projects sa rehiyon. Marami sa mga ito, lalo na sa Leyte, SunWest ang contractor. Isa ang SunWest sa top 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects sa bansa. Ang co-founder nito, si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Nako. Saldi ko na naman. Saldi ko na naman. Ito yung congressman, mga kapatid, na kinakainggitan ni Sara Duterte. Kaya pinag-iinitan po siya, mga kababayan, ni Sara Duterte. Dahil syempre, lamang na lamang sa pagbubulsa ng pera itong si congressman. Kaya binulgar ni Sara yung baho ni congressman. Kasi wala nang choice si Sara, mga kapatid. No? Hindi na nakakatikim ng pera itong kanyang kapatid na si Pulong. Kaya ginawa nila, binisto nila yung mga baho ni Zaldico. Ganun lang naman kasimple ang politika, mga kababayan. No? Pag parehas kayong kurap, tapos naungusan ka ng kapwa mo kurap, talagang pipiyok ka. At magbibida-bida ka. Trying hard to be a hero ka. Pero ang totoo, naiinggit ka lang. Bakit ka mo? Wala ka eh. No? Hindi ka naambunan eh. Samantalang itong si congressman, busog na busog. Dikit kay speaker eh. Diba? Kaya, ito, gaya sabi ko sa inyo, kaya umiiyak yan sila Pulong. No? Umiiyak yan sila Pulong, mga kapatid, dahil lugi sila pagdating sa nakawan. Loging-logi sila pagdating sa nakawan. Yung iba, busog na sila, gutom na gutom pa rin. Yan po totoo niyan, mga kababayan. Tuloy. Kaya usap-usapan na rin ngayon ang umano'y lavish lifestyle ng mga kapamilya nito. Sa Instagram ng kanyang pamangkin na si Claudine Ko, makikita ang travels at vlogs ng dalaga sa iba't ibang bansa. Kita rin sa isang TikTok video na galing sa vlog ni Claudine ang pagsakay ng kanyang pamilya sa isang private plane. Bukod pa sa SunWest, hawak din ng pamilya Ko ang isang aircraft leasing business at nakapagtala rin sila ng 5 billion peso capital. Grabe, Pagmamay-ari naman ng kapatid ni Zaldi Ko na si Christopher Ko ang High Tone Construction and Development Corporation. Nakasama rin sa top 15 contractors na isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya galit na galit si Sara. Yung kapatid ko, nangangayayat na sa gutom. Habang kayo mga animal kayo, busog na busog kayo. Dahil nakadikit kayo kay speaker. Kaya ginawa ni Sara, binulgar itong si Zaldico. Ay nako, buhaya versus buhaya. Inay ko po. Para sa agenda, Joan Manalo. So yan, mga kapatid, no? Nasaksihan po natin, mga kababayan, itong mga kahayupan ng ating mga opisyal sa gobyerno. Di ba, mga kapatid? Diyos ko po, ano bang nangyari sa ating bansa, mga kababayan? Mapunta naman tayo dito, mga kapatid, sa isa pang balita na kung saan etong ang si President BBM, mga kababayan, nabigla at nagulat, mga kapatid, ayon dito kay Mayor Magalong. Noong maipakita ni Mayor Magalong, mga kapatid, itong mga dokumento na kanyang hawak. Ewan ko kung anong klaseng dokumento to, mga kababayan, pero ang sabi dito, nung napanood ko to kanina, nagulat daw si PBBM, no? At
nagulantang. Ganito daw pala kalala mga kapatid yung corruption sa ating bansa. Yun po yung parang na pakinggan ko kanina dito sa mga sinabi ni Mayor Magalong. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like naman yung ating video. Kasi pag nilatagan na kayo ni Magalong ng ebidensya, magsiiyakan kayo. Di ba? Wag niyong sagarin niyang si Magalong. Kasi mamaya niyan, dalhin ni Magalong yung mga ebidensya ng mga korupsyon na pinaggagawa niyo sa mga lalawigan niyo. Baka mahulog kayo sa kinakaupuan niyo. Di ba? Wag niyong hamunin yan. Kasi itong si Magalong, naniniwala ako dito mga kapatid, at hindi magsasalita yan kung wala siyang basihan. Di ba? Yang si Magalong kaya ganyan yung mga tirada niya mga kababayan dahil siya may nakakuha mismo siya ng mga konkretong tawag nito impormasyon laban sa mga ilang mga corrupt diyan na mga congressman. Do you think mga kapatid susugalan ni Mayor Benjamin itong mga ginagawa niyang expose kung wala naman siyang pinagbabasihan? Kaya nagsasalita, kaya nagiging consistent itong si Mayor Magalong dahil meron siyang hawak na ebidensya. Kaya malakas ang loob niya. Kaya wag niyong hamun-hamunin yan. Baka mamaya kasi mahulog kayo sa kinauupuan niyo. Dalay. DJ, mabuti. Kayo naman pala ang mali. Pinupuna nyo. Lalo na itong si Richard Gomez. Diba? Pinupuna niya si Magalong mga kapatid. Bakit kaya ikaw, Richard, Congressman Richard, diba? Bakit kaya hindi mo padala ng imbitasyon niyang si Magalong nang magharap na kayo? Diba? Total, siniraan mo na rin naman siya sa Facebook post mo. Kung may ano-anong mga aligasyon ka na rin naman ng binitawan, ngayon, padalhan mo to ng invitation letter. Diba? Hindi yung titirahin nyo yung tao, hindi nyo naman pala iniimbita. Bago nyo tirahin yung tao, imbitahin nyo muna nang magkaharap kayo dyan sa loob ng House of the Representatives. Kay Mayor Benjamin na galing. Wala naman pala kayong binibigay na invitation. Paano niya ma-justify itong kanyang sarili? Tsaka ito, sabi ko sa inyo, mag-ingat-ingat kayo. 'Di ba? Dahil baka mamaya diyan, biglang lapagan kayo ni Mayor Benjamin ng mga ebidensya. Merong mga naghahamon diyan na maglabas daw ng ebidensya itong si Mayor Benjamin. Paano pag naglabas ng ebidensya yan at kasali talaga kayo? Paano magiging kwan nyo? Pasisinungalingan nyo yung tao. Diba? Ang lalakas ng loob nyo na magsabi-sabi, maglabas ng ebidensya, tapos baka pag nilabasan kayo, todo deny kayo. Ganun lang kasimple yun Dapat, maghinay-hinay kayo. Kung tinatamaan kayo, manahimik na lang kayo. Wag na kayong mag-react. Kasi the more na nagre-react kayo, mas nakikita ng taong bayan na guilty kayo. Yan lang po. Kasi mamaya, pagdating dyan, maghari-harian kayo, tapos ipakontempt nyo si Magalong. Di ba? Yun pa naman ang diskarte ng mga ibang mga nagbibida-bidahang congressman dyan, mga kapatid. Alam nyo, mga kababayan, hindi naman talaga ako, wala, I have nothing against dito sa House of the Representatives. Kanya nga lang, mga kapatid, dahil talamak na ang corruption ngayon, at sila po yung nadadawit, kaya medyo tumabang yung aking tiwala sa kanila. Siguro pag usaping mga about dito sa mga AGK na nangyari under Duterte administration, baka magkasundo pa rin kami, mga kapatid. At susuportahan ko pa rin sila. Pero pagdating na dito sa issue na to, mga kababayan, na kung saan dawit na sila, ito mga kapatid, yung side ko dito po talaga sa kay Mayor Magalong, hindi po talaga sa kanila. Kasi sila na to
No? Ito na yung mga nagmamagaling, mga kapatid. Sila na ang dawit dito ngayon. Oh. 'Di ba? Kaya ang ako'y titindig sa part ni Mayor Magalong, mga kababayan, dahil tulad nito, itong mga flood control projects, mga kababayan, no, na kung saan sila talaga ang nag-facilitate diyan. Sila yung mga nag-sulong niyan na bigyan nyo na po ng ganito, no, budget itong mga flood control projects sa aming lalawigan na binabaha na kami. Pagkatapos kinurakot lang, mga kababayan. O sino bang sisingilin nyo dyan? Siyempre yung nagsulong, no, para magkaroon ng budget yung kanilang mga flood control projects. Oh. Di ba? Alangan naman isisi mo yan sa ibang tao. Oh, sino ba ang nagmungkahi na pondohan yan? Di ba kayo? Oh. So kayo talaga ang tatamaan diyan. That's why kumbaga ayaw kong pumanig sa kanila, no? Ayaw kong bigyan ng kumbaga mahirap kasi, mga kapatid, no? Pagtatanggol mo sila and yet may mga ebidensya laban sa kanila, di ba? Parang tanga-tangahan ka na nun, no? Mali na nga yung mga lintik na yan, tapos ipagtatanggol mo pa. Oh. Ako naniniwala ako, mga kababayan, itong si Mayor Magalong may hawak talaga itong mga ebidensya, mga kapatid, na pwedeng isupalpal sa mga pagmumuka nitong mga hayop na mga kurap na congressman na ito. Oh, binibitin lang sila ngayon ni Magalong, mga kapatid. Baka mamaya dyan may surprise attack pala itong si Mayor Magalong. Di ba? Yan yung inaasahan ko dito, mga kababayan. Kaya ngayon, no, inoobserbahan ko lang. And marami ang umiiyak talaga, mga kapatid. Marami ang nagre-react. And isang palatandaan niya na pag nag-react ka, guilty ka. Oh. Kasi hindi ka naman magre-react kung hindi ka dawit dyan . Kanya nga lang, nagiging defensive na kayo dahil alam nyo natatamaan kayo pag lumalim pa ang investigasyon. Diba? Yun Kaya ngayon pa lang, no, trying hard na kayo na i-discredit itong si Magalong. Oh. Puro kayo puna kay Magalong. Keso ganito, keso ganyan. Oh, bigyan nyo ng imbitasyon para magharap-harap kayo. Yan ang magandang gawin dyan. Bigyan nyo ng imbitasyon si Magalong. Tingnan natin kung sino talaga sa inyo ang nagsasabi ng totoo. Baka merong iba dyan magsasabi, parang bumabaliktad ka na Juan . Hindi ako bumabaliktad, mga kapatid. No? Kaya nasabi ko sa inyo, we might agree at some things, but we are not on the same page. Oh. Doon sa mga investigasyon laban kay Sara Duterte, thumbs up ako sa kanila. Pabor ako doon. No, pabor ako doon, mga kababayan. Pero sa issue ng flood control na ito, mga kapatid, alangan naman paboran ko sila. Sila na nga yung mga isa sa mga suspect dito, mga kapatid, pagdating sa issue ng corruption, sa budget ng flood control. Alangan naman, paglalaban mo pa yung mga lintik na yan. Totoo naman talaga, mga kapatid . Di ba? Kung hindi nila isinulong yan, na kung saan binadgetan po ng daan-daang milyon, minsan billion pa, no? Wala sanang nakurap yung mga lintik ng mga kontraktor na yan. Meron pa nga mga report na lumabas na itong si congressman, kamag-anak niya, yung kontraktor, di ba? Yan ba, ganahan ba kayo, mga kapatid, ipagtanggol yung mga animal na mga ganyan yung ginagawa sa pondo ng gobyerno? Sila lang din kasi ang dahilan kung bakit nawawalan ako ng gana na suportahan ng mga lintik na to. Although, hindi naman tayo kawalan sa kanila, mga kapatid. Kung totoo, sino lang ba naman tayo? Ordinaryong vlogger lang naman tayo, mga kababayan. Pero syempre, kayo, nanonood kasi kayo dito, kaya sinishare ko sa inyo kung kanino ako naniniwala. And this time, kay Magalong, mga kapatid. No? Unless walang mailabas talaga pagdating sa dulo itong si Mayor Magalong. Pero mga kababayan, I don't think so. No? Kaya malakas ang loob ni Mayor Magalong na birahin itong mga lintik na mga buhaya dyan sa loob ng kamara, mga kapatid. Dahil siya mismo, no, may ebidensya siyang hawak. Hindi pa siguro napapanahon para ilabas yan ni Mayor Magalong. Siyempre, mga kapatid, kailangan din ng taktika dyan. No? Hindi pwedeng labas ka na lang ng labas dyan. No? Baka excited kang ilabas yung ebidensya mo. Kasi mga kababayan, pwedeng baliktarin yan.
pwede nilang idaan yan sa mga teknikalidad na mga argumento. Tulad sa impeachment ni Sara, 'di ba? Konkreto na yung ebidensya. Pero anong nangyari? Walang nangyari sa impeachment. Tinabla. Paano tinabla? Dinaan sa teknikalidad na paraan. Kaya itong si Mayor, nag-aantay lang niya ng right timing. Naniniwala ako niya, nag-aantay lang siya ng right timing bago niya ibulat-lat yung mga hawak niyang ebidensya dyan. Tutuloy muna natin. Nagulat ang presidente doon sa mga dokumentong ipinakita ni Mayor Magalong. Ang tanong, ano kayang nilalaman doon sa mga dokumentong yon? Nagulat ang presidente. No? Ibig sabihin, mga kababayan, sorry, medyo mabigat, mga kapatid, no, yung mga nilalaman ng nasabing dokumento. Baka mamaya dyan, no, yung mga congressman dyan na bumibira kay Mayor Magalong, no, kasali pala sila doon sa mga dokumentong hawak kayo ni President BBM. Yan lang kasi palatandaan ko, mga kapatid, sa isang korap. No, kapag may mga ganito tulad ni Mayor Magalong na nag-aakusa sa kanila, tapos may nag-react, mga kababayan, trying hard na magmalinis, no. Yan ang hula ko agad diyan, mga kapatid. Ito damay ito eh. Damay ito eh. Kaya to nagsasalita, no, ng pahapyaw laban dito kay Mayor Magalong dahil alam niya kasi pag lumalim ang investigasyon, lalabas yung pangalan niya. Kaya ngayon pa lang, no, dinidiscredit na nila itong si Mayor Magalong. Yun yung palatandaan ko talaga, mga kababayan. Pag, halimbawa, pumiyok or nag-react itong si congressman at nagbibitaw na ng mga kung ano-ano mga, alam niyo, mga defensive na pananalita. No, yan palatandaan talaga yan, mga kapatid. Para sa akin, palatandaan ko talaga yan na yung nag-react na yan, guilty yan. Or may ginawa din yan. Kaya ngayon, no, gusto nilang tanggalan ng kredibilidad itong si Mayor Benjamin dahil alam nila natatamaan sila dito, mga kapatid, dahil totoo eh. Totoo kasi, 'di ba? Kaya nagre-react yung mga animal ni, sabi ni Mayor Magalong, nagulat daw si PBBM. Pero sabi niya, pagka pinatawag nila ko sa house, huwag na mag-alala. Bibigyan ko rin sila ng kopya ng mga dokumentong hawak ko. Ito, naniniwala ako, itong hawak ni Mayor Magalong, mga kapatid, government documents to. Naniniwala ako dyan. Government documents to, mga kababayan, na naglalaman kung sino yung proponent, kung sino yung sponsor ng project na yan, ng mga senator o mga congressman. Yun. No, mga government documents yan, mga kapatid, na pwedeng pinabura na, no, diyan sa Kongreso dahil baka madamay si ganito, si ganyan. And nakakuha ng kopya si Mayor Magalong bago ma-itsapuera or bago ma-delete yung mga data na yon. Naniniwala ako diyan, mga kababayan, no. Kaya maging si President BBM nung nakita niya yan, nagulat. No, siguro nanlaki ang mata ni PBBM nung nakita niya yan. Grabe, ito yun. Ganito, kalaki, Mayor. Seryoso ka. Di ba? Kasi hindi naman magugulat ang presidente, mga kapatid, kung hindi nakakagulat yung laman ng dokumento. Pero dahil nakakagulat yung laman ng dokumento, nagulat ang presidente. Ganun na po yun. Pero hindi ko ibibigay sa kanila yung mga original. Talagang hindi mo pwede ibigay yan, Mayor. No? Kasi baka mamaya niyan sirain nila. O wala na. 'Di ba? Alam niyo naman, mga kapatid, sa batas, no, pagka copy lang yung dokumentong hawak mo, hindi po ino-honor yan ng korte. 'Di ba? Hindi po yan ino-honor ng korte, mga kababayan. Kahit lagyan mo pa yan ng certified true copy, dahil copy nga lang yan, hindi po yan basta-basta pinapaniwalaan ng korte. Ang hanapin talaga ng korte, yung mga original na dokumento. Kaya tama naman itong plano ni Mayor Magalong. Huwag niyang ipakita doon. Dahil baka ano ang gawin itong mga buwayang mga politiko. Kanigurado, mga kapatid, talagang isasabotahin nila yan. Pag original ang ipinakita doon ni Mayor Magalong,
Ito, tuloy natin. Mga kapatid, dito sa mga sinasabing ito ni Magalong mga kababayan, parang may naaamoy ako dito. May naaamoy ako dito, mga kapatid. No? Ayaw, kahit pahapyan na detalye, ayaw magbigay ni Mayor eh. 'Di ba? Kasi nga, para ma-preserve yung kanilang mga pinaplanong diskarte. Kasi nga, mga kababayan, kung i-broadcast mo yan ngayon, tulad dito sa interview ni Magalong kay Ted Filon, may tendency, mga kapatid, na mapaghandaan yan itong mga involved sa corruption. Yun. Kaya mas maganda, random, wala silang idea kung ano yung mga ilalabas ni Mayor Magalong na mga dokumento na magtuturo dito sa mga corrupt na mga opisyal. Siguro ngayon kinakabahan na itong mga lintik na to. Nag-iisip na siguro yung mga animal na yan. Pucha, ano kaya yung sinasabing dokumento ni Magalong? Ano kaya yung mga dokumento na yan na pati ang presidente nagulat? Yung iba dyan, mga kabatid, nagmumuni-muni na yan. Pucha, parang nabuking yata ako, Di ba? May mga nagaganon na ngayon, mga kabatid. Pucha, parang kuwan yata to, Hindi, panigurado, mga kababayan, hindi mapalagay ang loob nito mga animal na yan. At dahil dyan, mga kabatid, naniniwala ako na hindi talaga nila bibigyan ng pagkakataon itong si Magalong na mapunta dyan sa house. Pustahan tayo, hindi yan papadala ng imbitasyon, mga kababayan. Yun na lang yung pinakakuha nila safe na galaw nila na pwede nilang gawin. Kasi pag pinapunta nila yan dyan sa house ngayon at naglabas siya ng mga dokumento na dawit si ganito, dawit si ganyan, no choice sila dahil naka-broadcast sa naka-live Panigurado yan, hindi magpapadala yan ng imbitasyon kay Mayor at pipilitin lang nila si Mayor Magalong na maglabas ng ebidensya. Yun, mga kabatid. Yun yung paniniwala ko dyan. Kasi para kumbaga maiwasan. Kasi pag nag-hearing, iba't ibang mga media yung nandyan Kahit burahin nila yung record nila, mga kabatid, dyan sa loob ng kanilang tawag nito, ng kanilang house, yung mga record na meron itong media, lalo na't mainit itong issue na ito, mahihirapan silang ipabura yan. Kaya sa tingin ko, mga kababayan, hindi talaga iimbitahin ng mga animal na yan itong si Mayor Magalong. Para maiwasan yung mga bigating revelasyon nitong ni Baguio City Mayor Magalong. Diyan, mga figures and numbers na kinurakot ni ganito, ni ganyan. Yun po yun, mga kabatid. Nako, delikado. Ini-small nila si Mayor Benji, mga kabatid. Pero eto, yung Pangulo, mga kababayan, tinanggap yung mga dokumento ni Mayor Benji. Ibig sabihin, seryoso talaga ang presidente na panagutin itong mga lintik na mga corrupt na mga politiko na ito. Kung babalikan nga natin yung naging pahayag ng Pangulo, walang isino-sino ni nabubulol ako. Walang sisinuhin itong si President BBM. Mapakaibigan man yan, kaalyado man yan. Lahat, pagka napatunayan na nangurakot sila, mga kabatid, talagang may kalalagyan sila sa ilalim ng administrasyon ni President Marcos. At ito pa, mga babayan, meron akong isang article ng Abante yata yon na napanood or nabasa, mga kabatid, na nagbitaw ang mahal na Pangulo ng kanyang pananalita na kung saan sinabi niya doon na hindi siya magbibitiw sa pwesto nang walang mapapanagot dito sa nangyaring korupsyon ng mga flood control projects ng kanyang administrasyon. Hindi bababa ang presidente sa kanyang posisyon, mga kapatid, hanggat hindi napapanagot itong mga animal na mga corrupt na opisyal ng ating gobyerno. Biruin mo yan, May mga ganyan na kalalim na binibitawan ngayon si President BBM. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi na talaga matiis ng Pangulo itong mga tawag nito,
itong ginagawang korupsyon, itong mga lintik na mga opisyal, no, sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kasi nga, gaya ng sabi ko sa inyo, wala kasing ibang tatamaan ito, kundi si President BBM. Dahil nangyari ito sa ilalim ng kanyang administrasyon eh. 'Di ba? Pagdating ng araw na halimbawa bumaba na siya sa pwesto, no, maaalala ito ng tao, mga kapatid, itong issue na ito. O, pag tinanong, sino ba presidente during that time? Si Marcos. Kaya naman pala. Kahit walang kinalaman ang presidente, damay ang presidente dahil nangyari po sa ilalim ng kanyang administrasyon itong ganito kalalang corruption sa DPWH. Pero ang nakinabang sa mga ninakaw na pera na galing sa kaban ng bayan ay itong mga politiko sa ilalim ng administrasyon ni President BBM. Pero ang maaalala lang ng tao, during administration ni Marcos, talamak ang korupsyon. Yan yung masaklap, mga kababayan, na katotohanan. No? Kasi ganun kasi mag-isip ang mga tao. Wala na silang pakialam kung sino, no, yung mga nagnakaw sa ilalim ng administrasyon ni Marcos. Ang sa kanila lang, sino ba ang presidente? Si Marcos. Kaya naman pala. Hinantok na ako. Pero ito, tapusin muna natin ito, mga kapatid, no? Opo. No? Yung mga dokumento daw, mga kapatid, na hawak ni Mayor Magalong, ang nilalaman daw nun, mga kababayan, is yung patungkol sa mga corruption na nangyari sa proyekto ng gobyerno. May mga anomalya daw eh. It means, patungkol yan sa corruption. No? Anomalya sa budget, regardless, basta anomalya ang sabi niya. Pag sinabi mong anomalya, corruption na yan, mga kapatid. Ang kailangan na lang natin malaman ngayon kung sino ang mga nakasulat doon sa mga dokumentong iyon. Di ba? Yan na lang ang kailangan natin malaman, mga kababayan. Kung sino-sino itong mga hinayupak na ito. Tuloy. Makikita nyo, nagugulat nga siya na ganun pala. Talagang nagugulat siya eh. Mga kapatid, nagulat ang presidente. Sobrang nagulat ang presidente, mga kapatid, ayon kay Mayor Benji. Diba? Siguro sabi ni President Marcos, hala, totoo ba to, Mayor? Si ganito, kasali dito? Diba? Nai-imagine ko yung reaction ni President BBM nung pinakita ni Magalong yung yung mga dokumento eh. Totoo to? Ganito kalaki ang nakurap ni ganito? Diba, mga kapatid? Nagulat talaga ang presidente. Sabi ni Mayor Magalong dito, mga kapatid, hindi makasagot ng diretso si Mayor Magalong. Alam niyo, maganda naman tong ginawa na ito ni Mayor Magalong. No, nung tanungin siya ni Ted na, Mayor, meron bang mga kilalang mga personalidad na nakasulat doon sa mga dokumentong hawak nyo? Nag-dead air si Magalong. Nag-dead air siya, mga babayan. It means wala siyang planong sagutin. No? Kung meron o wala. Pero mga kapatid, simple lang sana eh. No? Kung walang mga kilalang mga personalidad na nakasulat doon, pwede pong sagutin ni Mayor agad ang diretso na, wala naman. Pero dahil nag-dead air si Mayor, mga kapatid, at inulit pa talaga ni Ted Filon yung tanong niya, ganun pa rin yung naging sagot ni Mayor, something is fishy talaga, mga kapatid, doon sa dokumento. Di ba? Yun na lang yun eh. Common sense na lang natin yun, mga kababayan. At maganda yan dahil wala talagang confirmation si Mayor Magalong. Kumbaga, mga kapatid, hindi talaga makakatulog itong mga animal na mga corrupt na opisyal na ito. Meron kaya talaga nakasulat ang pangalan ko nun? May pangalan kaya talaga ako nun? Dintik na Magalong to Hindi nilalabas Wala man lang akong kahit kaunting hint dito sa kanyang mga mga sinasabi At least hindi sila, alam mo yun, hindi sila nagiging kampante ngayon, mga kababayan. Dahil according kay Magalong, silence lang ang kanyang sinagot, mga kapatid, dito sa tanong ni Ted Filon. Diba? According kay Magalong, mga kababayan, dead air.
Which is, yun yung nagbibigay ngayon ng problema, no, dito sa mga utak ng mga congressman na ito. Putya, ano ba to? Tinanong ni Ted Pailon, wala man lang nakuha si Pailon na kahit man lang pahapyaw na sagot. Oh. Kumbaga, ang sagot ni Magalong, pwedeng oo, pwedeng hindi. Oh, parang ganun mga kapatid. Kung saan, kung ikaw no sangkot sa anomalya, halimbawa ako isang corrupt na opisyal ng gobyerno, tapos nanood ako ng interview ni Pailon at ni Magalong, tapos ganun ang sagot ni Magalong, no. Kung ako kung ako yung iintindi doon sa sagot ni Magalong mga kapatid, parang ano ba to? Meron ba talaga o wala? Oh. Mapapaisip ka na, alam mo yun, hindi ka magiging komportable sa galaw mo dahil baka anytime soon biglang lumabas yung pangalan mo. Oh. Yung iba kasi diyan sinusukat na agad Sinusukat na agad nila yung mga posibleng tawag nito, sasabihin ni Magalong. No. Kaya inaabangan din nila mga kapatid kung meron ba talagang mga ganito o may mga pangalan ba talaga na na-involve dahil siyempre, pag narinig nila na nag-oo si Magalong at nabanggit ang pangalan sa mga ganitong interview, mapaghahandaan agad nila, attorney, ito yung interview ni Magalong at ni Pailon, no? Ano kaya ang magiging palusot natin dyan? Diba? Ngayon, wala mga kapatid, as in 0-0. No? Ang naging sagot lamang ni Magalong is dead air mga kababayan. Oh. Hindi talaga magiging kampante dito mga kapatid, itong sila congressman. Ito sila senator, ito sila engineer. Oh, hindi talaga sila makakampante dito mga kababayan dahil wala Walang hint Diyos ko po, tuloy. Opo. Pero wag kang mag-alala, Mayor. Hindi kayo papatawag ng mga yan. hindi kayo papatawag dyan. Kasi baka mamaya niya pag flinash mo yung, kasi ganun di ba mga kapatid? Minsan ipapalagay sa projector yung mga, mga dokumento para makita pati ng media. O, baka mamaya dyan, mga kababayan, mailagay yung pangalan ni ganito dyan. O, patay. Anyway guys, hanggang dito na itong video na ito, inaantok na rin talaga ako mga kapatid. Gusto ko lang talagang tapusin itong content na ito. Kung nagustuhan nyo po ang ating content ngayon mga kababayan, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang!